Dahil sa pagkataranta ay nawala ng kontrol sa preno ng kotse si Roxy. Inapura kasi siya ng kanyang mga magulang na pumunta sa restaurant kung saan naghihintay ang mga ito kasama ang future in-laws kuno niya. "Hey!" Sabi ng lalaking bumaba mula sa kotseng nabunggo niya ang likuran. Kinatok nito ang pinto sa tabi niya. Napahilot siya sa sentido. Naroon na siya sa tapat ng restaurant kaya bumaba siya at hinarap ang lalaki. "Hindi mo ba nakita ang signal light ko? Magpa-park na ako." Nagagalaitin itong saad. Sorry sir, nawalan ako ng kontrol sa preno at hindi natuloy ni Roxy ang sasabihin nang masilayan ang mukha ng lalaking matangkad. Nakasuot ito ng itim na long sleeve polo. Ang gwapo nito kahit nagagalit. Kumistot siya nang tumunog ang kanyang cellphone na hawak. Tumatawag na naman ang mommy niya. Iiwan sana niya ang lalaki ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. "Wait, hindi mo pwedeng takasan ng damage sa kotse ko, miss." Anito. Sinipat ni Roxy ang likuran ng kotse nito. May malaking yupi nga. May nayupi rin sa harap ng kotse niya. "Pasensya na, nagmamadali kasi ako. Ganito na lang, bibigyan kita ng contact number ko." Kumuha siya ng ballpen sa kanyang shoulder bag at hinawakan ang palad ng lalaki. "Anong ginagawa mo?" Irritabling tanong nito. Isinulat niya sa palad nito ang kanyang cellular number. "It's my number. Call me, okay?" Anya sabay takbo papasok ng restaurant. Natagpuan naman niya ang lamesang inuukupan ng kanyang mga magulang, kasama ang future in-laws kuno niya. "Maupo ka, anak," sabi ng daddy niya. Nairita si Roxy nang maalala kung gaano kayabang ang kanyang fiancé. Isang beses lang niya itong nakita. "Dad, Mom, sorry, hindi pa talaga ako ready magpakasal," sabi niya. "Tumigil ka nga, Roxy. Puro kagala. Kung sino-sinong lalaki ang kasama mo." Buliw ng kanyang ina. "Mga bakla yun, Mom. At saka may boyfriend na ako." "Ayan ka na naman sa boyfriend na hindi mo naman maiharap sa amin. Nasaan siya kung talaga nag-e-exist siya?" Gumala ang paningin niya sa paligid at napansing patungo sa kanya ang lalaking may-ari ng kotseng nabunggo niya. Nang makalapit ito ay hinila niya ito sa kanyang braso. "Siya po ang boyfriend ko," sabi niya sa mga magulang. Napatitig naman sa lalaki ang parents niya. "Teka, kilala kita ah. Doktor sa Avedra?" Bulalas ng kanyang ina. Itinuro ang lalaki. Napatayo pa ito. Manghang tumitig din si Roxy sa lalaki. Doktor ka?" Pabulong niyang tanong dito. Kunot noong tinitigan din siya ng lalaki. "What the hell are you doing?" Nawiwindang nitong tanong. Can you please lie with me? Sakyan mo na lang." Samo niya. Naudlot ang gulungan nila nang lumapit ang mommy niya. Kinuha ang atensyon ng lalaki. "Dr. Saavedra, I'm glad to meet you here. Pasensya ka na hindi kami aware na ikaw pala ang boyfriend ng anak namin. Since you're here, we will cancel the marriage agreement at hindi pa naman final ang usapan," sabi ng ginang. "Sorry, Dr. Villafuerte. I don't..." Pinigil ni Roxy sa pagsasalita ang lalaki at niyayang umupo. "Kumain muna tayo. Nagugutom na ako," sabi niya. Kinausap naman ng parents niya ang mag-asawang kasama. Mabuti nakaintindi naman ang mga ito. Tinapos pa rin ng mga ito ang hapunan bago umalis. Pagkatapos kumain, nagpaalam din sila sa parents niya. "Ipapaayos ko ang kotse mo. I will pay you as my boyfriend too," sabi ni Roxy sa lalaki nang makalabas sila ng restaurant. Hinarap siya nito na nagpakilalang si Tristan sa Avedra. Galit na naman to. "Hindi ko kailangan ng pera mo. Tigil mo kalokohan to." Humalakip-kip siya. "Kung ayaw mo palang maging boyfriend ko, bakit hindi mo sinabi ang totoo kanina sa parents ko?" "I respect your parents as the owner of the hospital where I'm working. At paano ako makakapagsabi ng totoo? Pinipigil mo ko." "Ay, huwag ka nang magalit. Ayoko talagang magpakasal sa lalaking pinili ng parents ko. Sobrang stress na ako sa ginagawa nila. Wala ka namang asawa, di ba? Baka pwedeng tayo na lang." "Are you out of your mind? I hope we will not meet again. Kahit wag mo na ipaayos ang kotse ko." Iniwan siya nito at lumula ng kotse. Hindi naman ito hinabol ni Roxy pero hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi mo ka mapipigilan, Doc Sungit.
I will make you my official boyfriend. Pilyang sabi niya. Lumula na rin siya ng kotse at lumisan. Nag-stalk si Roxy sa buhay ni Tristan, ngunit naka-private ang social media account nito. Makalipas ang 1 linggo, nagpa siya siyang gamitin ang nursing license niya upang mapalapit sa binata. Dad, I will work here today. Sabi niya sa ama nang pumasok siya sa opisina nito sa ospital. Seriously? May lagnat ka ba, anak? Manghang sabi nito. Malapad siyang ngumiti. Seryoso ako, Dad. Sayang din naman ang lisensya ko kung hindi ko magamit. May 3 years experience naman ako sa Singapore branch ng ospital natin. How about your modeling career? Titigil muna ako sa modeling. Medyo matumal ang offers eh. Ikaw ang bahala. Pabor yan sa akin. Lumapit siya sa Ginoo at yumakap dito. Pagkawan ay nagpaalam na siya. Sa unang araw niya sa trabaho ay nanibago siya sa routine. 3 taon na kasi ang nakalipas na ang huling nagtrabaho siya bilang nurse. Iniwan niya ang trabaho at pinasok ang pagmamodelo. Sa surgery ward ka na muna mag-round, Roxy. Sabi ng head nurse nila. Kilala na siya nito bilang kaisa-isang anak ng may-ari ng Santa Lucia General Hospital. Sige po, mag-iikot na ako. Aniya. Pagkatapos niya sa public surgery ward ay tumuloy na siya sa private. Sa huling silid ay naabutan niya ang ginang na kinakalikot ang swero nito. Pinigil niya ito. Ma'am, huwag niyo pong gawin yan. Anya. Tanggalin mo to, nurse. Gusto ko nang umuwi. Anito, nagpupumiglas. Paano kayo gagaling yan kung ayaw niyo magpagamot? Wala naman akong sakit. Dinala lang ako ng anak ko rito para matigil ang bisyo ko. Ho? Bakit naman niya gagawin yun? Tiningnan ni Roxy ang record ng pasyente. May problema pala ito sa atay. Naisip niyang takutin ito. Alam niyo po ba na once na hindi kayo nagpagamot, lalala ang sakit niyo? Malulungkot ang anak niyo, at saka dadalhin niyo rin ang guilt sa kabilang buhay. Hindi matatahimik ang kaluluwa niyo. Natitigilan tumitig sa kanya ang ginang. Pabigat lang naman ako sa buhay ng anak ko. Mas mabuti nang mawala ako. Hinawakan niya sa kanang kamay ang ginang. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Masasaktan po ang anak niyo kapag narinig ang sinabi niyo. Pero hindi naman ako pinagbibigyan ng anak ko sa kahilingan ko. Ano po ba ang hiling niyo? Gusto ko na siyang mag-asawa at magkaanak. Nalulungkot na ako sa buhay. Gusto ko na ng apo. Napangiti si Roxy. Huwag po kayo mag-alala. Matutupad ang hiling niyo. Mahiga na po kayo. Ikukuha ko kayo ng maiinom. Inalalayan niya pahiga ang ginang. Matapos matingnan ang BP nito at oxygen level ay umalis din siya. Dumiretso siya sa cafeteria at bumili ng 2 bote ng mineral water. Paalis na siya nang mahagip ng paningin niya si Tristan. Mag-isa itong nakaupo sa harap ng lamesa. Kumakain ng sandwich. Nilapitan niya ito. Hi, Doc. For you para hindi ka mabulunan. Sabi niyang nakangiti. Inilapag niya ang 1 bote ng tubig sa tabi ng plato nito. Nag-angat ito ng muka at tumitig sa kanya. You again. Anito sa baritonong tinig. Yes, it's me. Nagtatrabaho na rin ako rito. You can work here, but please don't bother me. Tumawa siya ng pagak. Galit ka pa rin ba sa akin? Sino bang hindi magagalit sa ginawa mo? Tahimik ang buhay ko, bigla mong ginulo. Itinuloy nito ang pagsubo ng pagkain. Umupo pa si Roxy sa katapat nitong silya. Nag-assume na ang parents ko na boyfriend talaga kita. It's my chance to stop them from ruining my future. Huwag mo akong idamay sa problema mo. I'm busy. And please don't give me a headache. Excuse me. Tumayo na si Tristan at lumisan. Talagang hindi kinuha ang bote ng tubig. Sa halip na mainis ay na-excite pa si Roxy. Lalo lamang siyang naging agresibo sa kanyang plano. Nagtungo siya sa opisina ng HR at tiningnan ng files ni Tristan. Single pa ito, 35 years old and a general surgeon. Matanda ito ng 7 taon sa kanya. Bakit single pa siya? Sa gwapo niyang yun, imposibleng walang nahibang na babae sa kanya. Anya. Binalikan naman ni Tristan ng kanyang ina sa ward nito. Iniwan niya ito matapos nilang magtalo. Bakit bumalik ka? Nakasimangot na tanong ng ginang. Ina kita, bakit hindi ako babalik?
Huwag na matigas ang ulo, Mom. Igigiit mo na naman na kailangan ko maoperahan sa atay. Bago mo ako operahan, tuparin mo muna ang hiling ko. Kung ayaw mo, hayaan mo na lang ako mamatay. Napabugan ng hangin si Tristan. Umupo siya sa tabi ng ginang at hinawakan ito sa kanang kamay. Mom, ang hiling mo ay hindi instant na maibibigay sa'yo. Kailan mo pa ibibigay? Kapag patay na ako at uugod-ugod ka na rin. Paano ka pa magkakaanak niyan? Sabi ka ng sabi na may girlfriend ka hindi mo naman pinapakilala sa akin. Huwag mo nga akong pinagloloko, Tristan. Hindi ko kayo niloloko. Nasa ibang bansa lang ang girlfriend ko at busy pa. Ay, tama na ang excuse. Hindi ako magpapa-opera hanggat hindi kita nakikitang ikinakasal. Period. Kumirot na ang sentido ni Tristan. Hindi naman niya pwedeng pwersahin ng kanyang ina na magpa-opera. Makaaapekto ang emosyon nito sa operasyon. Tumayo siya at sana'y lalabas na. Aalis ka na naman. Alalayan mo ko sa banyo. Pigil ni Anita sabay utos. Bumalik siya at inalalayang makatayo ang ginang. Hinatid niya ito sa banyo. Iwan mo ako rito, pero huwag ka munang aalis. May sasabihin pa ako. Okay, dito lang ako sa labas. Anya. Inayos niyang higaan ng kanyang ina na magulo. Naubos na ang tubig na binili niya. Hindi inubos ng ginang ang binili niyang sopas. Puro sabaw ang natira. Kinuha niya ang bowl at sana'y ilalabas, ngunit biglang bumukas ang pinto. Nasagi ng pinto ang kanyang kamay at tumilapon ang sabaw sa sahig. Ay, sorry po, tili ng babae. Nang lumapit ang babae sa kanya ay napaapak ito sa basang sahig kaya nadulas. Nahagip niya ito sa bewang ngunit nawalan siya ng balanse. Nabitiwan niya ng tuluyan ang bowl nang mapahiga siya sa kama. Sumubsob pa sa kanya ang babae. Aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Anak, nariyan ka pa ba? Tanong ng kanyang ina. Bago siya kumilos ay nakalabas na ng banyo ang kanyang ina at naaktuhan sila sa ganoong senaryo. Diyos ko! Bulalas ng ginang. Naitulak niya sa balikat ang babae at sakalang napansin na si Roxy pala ito. Sorry, Doc. Nadulas ako. Ani Roxy nang makatayo. Ikaw pala yan, nurse na maganda. Teka, huwag mo sabihing ikaw ang girlfriend ni Tristan na nagtatrabaho sa Singapore. Sabi ni Anita, mukhang masaya. Nagkatitigan pa sila ni Roxy. Naunahan siya nito sa pagsagot. Opo, ako nga po. Umuwi na ako at naisip na dito na magtrabaho. Sagot nito. Nilapitan pa nito ang ginang at inilalayan pabalik ng kama. Nilinis naman ni Tristan ng sahig pero nag-iisip kung paano malulusutan ang problemang sinimulan ni Roxy. Mabuti naman naisip mo nang umuwi, iha. Hindi ka pa rin ipapakilala sa akin ni Tristan ng personal. Ano pala ang pangalan mo? Wika ni Anita. Roxy Villaferte po. Sa Singapore po ako nag-aral ng nursing. Hindi nakatiis si Tristan at nilapitan ng dalawang babae. Mom, let me explain. Anya. Ngunit hindi siya pinansin ng ginang. Hinila na niya sa kanang kamay si Roxy at isinama palabas ng silid. Hindi ka ba titigil ha? Nanggagalaiting sabi niya dito. Tristan, hindi ka ba aware sa pinagdadaanan ng mami mo? Depressed siya. I know, pero hindi solusyon ang magsinungaling sa kanya. Wala kang alam sa buhay namin, kaya huwag kang manghimasok, Roxy. We've just met last week. Narito na tayo. Nag-assume na rin ng mami mo na girlfriend mo ko. Amanos na tayo ngayon. Panindigan na lang natin ng pagsisinungaling. Pareho naman tayong may benefits Napahilot sa sentido si Tristan. You're making a disaster that will destroy you one day, Roxy. But every disaster makes us even stronger. Your mother's depression can trigger suicide, and only you can help her. Kung hindi mo kayang solusyonan ng problema, huwag mong talikuran. Hahabulin ka nito at aatakihin kung kailan hindi ka handa. Hindi ko alam ang kwento niyo pero ramdam ko na may mabigat na dahilan kung bakit malungkot ang mami mo. Ano bang nangyari sa kanya? Napasandal si Tristan sa gilid ng pintuan at bumuntong hininga. My mom's postpartum depression got worse after losing 2 children. Nung namatay ang dad ko, nag-asawa ulit si mommy. Nabuntis siya, namatay ang bata. Sa ikalawang anak niya, umabot pa ng 2 taon ng bata pero namatay dahil sa leukemia. Iniwan siya ng asawa niya at nakabuntis ng ibang babae. Since then, mom hasn't stopped consuming alcohol.
Late ko na nalaman ng sitwasyon niya dahil nasa US ako at dun tinapos ang medisina. Pag uwi ko, iba na si mommy. Kwento niya. Uminit na ang sulok ng kanyang mga mata pero pinigil ang pagluha. Nang mahimasmasat ay pumasok siya ng kwarto. Excited naman si Roxy na sumunod sa binatang doktor. Nilapitan nila ang ginang. Napangiti si Tristan nang masilayan muli ang ngiti ng ina. Magpakasal na kayo, Tristan, Roxy, sabi ni Anita. Nawindang naman siya at napatingin kay Tristan. Gulat na gulat din ang binata. Ma'am, ano bang pinagsasasabi niyo? Ani Tristan nang makalapit sa ina. Anak, ano pa bang hinihintay mo? Narito na si Roxy. Huwag mo nang patagalin ang relasyon niyo. Matanda na rin ako at gusto ko na lang ay makita kang may sariling pamilya. Gusto ko makita ang mga apo ko. Pagkatapos ng kasal niyo, saka ako magpapa-opera. Pangako yan. Hindi pa rin makapagdesisyon si Tristan. Ito naman ang hinila ni Roxy palabas ng silid. Hindi mo pa rin ba pagbibigyan ng mami mo? Magpapa-opera na siya at ang katuparan ng hiling niya magsisilbing inspirasyon niya para patuloy na mabuhay. Tunog ng ongumbinsin niyang sabi. Roxy, my mom asked me to marry you. Hindi birong pagpapakasal. Alam ko, pero natrap na tayo sa sitwasyong to. Handa ako magpakasal sa iyo, Dr. Tristan. Hindi to dahil may benefits akong makukuha, kundi gusto kitang tulungan. Gusto ko magpagamot ang mami mo. Deserve niya mabuhay na masaya. Walang imik na nakatitig lang sa kanya si Tristan. Maya-maya ay dumating ang parents ni Roxy kasama ang hospital director na lalaki. Nabaling sa kanila ang atensyon ng mga ito. Anak, naka-duty ka na pala? Mabuti same kayo ng duty ni Tristan. Sabi ni Marisa, ang kanyang ina. Doktor din ito, cardiologist. Ang daddy naman niya ay businessman at dating senador. Opo, binisita ko lang ang mami ni Tristan. Babalik na rin ako sa trabaho. Anya. Bakit? Ano nangyari sa mami ni Tristan? Balis ang tanong ng ginang. May sakit po siya. Lumapit din ang daddy niya. It's a great opportunity to meet Tristan's mother. Can we talk to her? Sabi naman ni Allen. Kahit uneasy ay pumayag din si Tristan na magkaharap ang mga magulang nila. Pagpasok naman sa kwarto ay hindi sila nakasingit sa usapan ng matatanda. Nakatayo lang silang dalawa at nanonood sa mga to. Pinalala mo ang sitwasyon, Roxy. Masungit na ani Tristan. Mahina siyang tumawa. Ano ka ba? It's called destiny, Doc. Huwag kang masungit. Sinasalba ka na nga at ang mami mo, ayaw mo pa. I don't believe in destiny anymore. Nowadays, people can manipulate someone's fate. Pinukol niya ng mahayap na tingin ang gwapong doktor. Para namang ikakasira ng dignidad mo ang pagpapakasal sa akin? You should be thankful. Ako ang magliligtas sa iyo sa pagiging matandang binata mo. Hindi ko hahayaang masayang ang maganda mong genes. I will die first before you get my genes. Iniwan siya nito at lumapit sa nanay nitong nakipagkasundo na sa parents ni Roxy. Ang sungit, lalambot ka rin sa akin. Angil niya, nakisawsaw na rin siya sa usapan ng matatanda. Hindi natapos ang isang araw ay nakasundo ang parents nila ni Tristan. Nagulat si Roxy nang pumayag ang binata sa kasal. Pinapunta sila nito sa restaurant malapit sa ospital. Let's talk about the marriage, Roxy. Sabi nito nang makaupo sa silyang katapat niya. Halos kalahating oras din siyang naghintay bago ito dumating. Nakapag-order na siya ng hapunan. Kailan naman ang kasal? Excited niyang tanong. Nagpagawa muna ako ng agreement letter sa kaibigan kong lawyer. I got the electronic copy. I will send it in your inbox. Once we both agree with the conditions, we will sign the agreement. Nanlalaki ang mga matang tumitig siya sa binata. Paano ang agreement? Our marriage will last for 1 year. Once our relationship won't work, we will proceed to the annulment. Napangiwi siya. Ang advance mo na mo mag-isip? Hindi pa nga tayo kasal, hiwalayan na agad ang nasa isip mo. Ano bang aasahan natin sa kasal? Kailan lang tayo nagkakilala, Roxy? Problema ba yun? Madali lang mag-adjust. We have a lot of differences. Paano mo nasabing madali lang mag-adjust? Ang kasal ay hindi lang isang lifetime agreement, but a responsibility. Alam mo, kaya nga ayaw ko magpakasal sa lalaking hindi ko pa kilala. And why are you eager to marry me then?
Sinabi ko na sa'yo ang dahilan. Gusto kitang tulungan para maoperahan ng mami mo at maiwasan ang arranged marriage ko. Kung iyan lang ang dahilan mo, tama ang nasa isip kong 1-year contract marriage. Tinitigan niya ng matalim si Tristan. Parang sigurado ka na hindi ka magkakagusto sa akin ah. Tumitig din ito sa kanya. Seryoso. Ikaw lang ang may gusto ng kasal, Roxy. Huwag kang mag-expect ng magandang resulta. Pinag-ikot niya ang mga mata at humalukip-kip. Fine, agree ako sa contract marriage, pero sa loob ng 1 taon, dapat ma-access natin ang inclusion ng traditional married life. Let's work together as a couple. I agree, but there's a limitation. Anong limitation? Walang pakialamanan ng privacy. Ayoko na pinapakialaman ng personal belongings ko. Ha? Kakaiba ka. Yung sa bagay, obvious naman sa karakter mo na pribado kang tao. Huwag ka mag-alala, hindi ako makikialam sa kung ano ang itinatago mo. Pero wag mo akong pagdamutan ng katawan mo. Sinuyod pa niya ito ng tingin. Ano? Naningkit ang mga mata nito. Hindi mo ba gets? Magiging asawa kita. Natural may karapatan akong angkinin ng katawan mo. No way, that's not included. Natawa siya. Don't tell me, virgin ka pa, Doc. Hindi nakaimik si Tristan pero umigting ang panga sa inis. Finish your meal, maalis na ako. Paggawan ay sabi nito saka tumayo. Teka, bakit aalis ka na? May operahan akong pasyente. Tuluyan na itong lumisan. Matapos ma-review ang electronic copy ng agreement letter, ay nagkasundo sila ni Tristan na pirmahan na ito. Nag-aapura itong magpakasal dahil kailangan na maoperahan ng mami nito. Sabado ng umaga ay nakita sila ng binata sa ward ng ina nito. Paano yan? Gusto ng parents ko church wedding. Sabi ni Roxy sa binata. Tulog ang mami nito kaya halos magbulungan lang sila habang nag-uusap. Magkatabi sila nito sa couch. Sigurista si mami. Gusto niya kasal muna bago operasyon. Nito. Pwede bang ma-delay ng matagal ng operasyon? I gave her 3 weeks. Kumakalat na kasi ang damage sa liver niya. At kailangan tanggalin ng parting may pinsala. Kaya pa naman ng preparation for 2 weeks. Once na ayos na ang papeles natin, anytime pwede na tayong magpakasal. Kami na bahala sa gastos. May budget ang parents ko para sa kasal ko. No, I will shoulder the expenses. Matiim siyang tumitig kay Tristan. Wala siyang ideya sa status dito sa buhay. May budget ka ba para sa church wedding? May shares ako sa investment company ng parents ni Daddy sa Florida. Ang kapatid niya ang nagmana ng kumpanya at shares lang ang napunta sa akin bilang nag-iisang anak ni Daddy. Doon ako kukuha ng pera. Okay lang ba na gamitin mo ang pera sa kasal natin? Baka magsisi ka. I need to meet your parents' standards, Roxy. Napangiti siya at lihim na nakinig. Galit ka sa akin pero siniseryoso mo ang kasal. Ano ba talaga, Doc? Tudyo niya. Natapunan na naman siya ng matalim na titig ni Tristan. I'm doing this to satisfy my mom too. And I hate disappointing people. It triggers my guilt. Guilt saan? Umusisa na siya. Hindi siya nito sinagot. Sa halip ay tumayo ito at nilapitan ng ina. Nagising na rin ang ginang. 1 linggo lang ang lumipas ay naayos din ang papeles nila ni Tristan. At sa araw ng kasal ay late na nagising si Roxy. Traffic pa kaya sa kotse na siya inayusan ng baklang kaibigan niya. Nasa sentro kasi sila ng Makati City. Ready-made lang ang suot niyang gown na puti. Pagdating sa simbahan ay sinalubong na siya ng kanyang ama. Akala ko maghihintay pa kami ng 1 oras, anak. Ani Allen. Sorry dad, traffic kasi. Anya. Kumapit siya sa kaliwang braso ng kanyang ama. Habang palapit sila sa altar ay nagsimula namang kumabog ang kanyang dibdib. Naghihintay na sa kanya si Tristan suot ang puting suit. Lalo itong gumapo sa suot nito. American ang lola ni Tristan sa father side kaya hindi nakapagtatakang magandang lahi. Maiwan na kita dito, anak. Ipagkakatiwala na kita kay Tristan. Sabi ni Allen nang huminto sila sa tabi ni Tristan. Salamat, Dad. Nagyakap pa silang mag-ama at nasilayan niya ang butil ng luha sa gilid ng mga mata ng Ginoo. Sa wakas ay ikakasal ka na rin. I felt relieved. Natawa si Roxy. Paggawanay sa braso naman ni Tristan siya kumapit. As usual,
Poker face ang soon-to-be husband niya. Pagkatapos ng palitan ng wedding vow ay hinarap nilang muli ang isa't isa para sa halik. Nakangiti siyang naghihintay na halikan ni Tristan, pero tinitigan lang siya nito. Ano na? Nakatingin ng parents natin. Halikan mo na ako, dali. Udyok niya sa asawa. This is the stupidest thing I will do in my entire life, Roxy. Sabi nito. Ano? Hahalikan mo lang ako. Ikakasira ba yun ng dignidad mo? Ayaw pa rin itong kumilos kaya ikinawit niya ang mga kamay sa batok nito. Napayoko ito pero pilit inilalayo ang mukha sa kanya. Sa inis niya tumingkayad siya at inunahan na ito ng halik sa mga labi. Umugong na ang palakpakan ng mga tao. Wala pang 10 segundo ay marahan siyang itinulak ni Tristan sa mga balikat. That's enough. Let's end this annoying ceremony. Sabi nito. Matabang nang ngumiti si Roxy pero pasimpleng pinisil ang braso ng asawa. Napadaing ito pero pilit nang ngumiti nang makaharap sila sa mga tao. Umayos ka, honey. Hawak ko ang dignidad mo kaya wag mo akong ipahiya. May gigil niyang bulong kay Tristan. I can't believe I married a manipulative woman. Muli niya itong pinisil sa braso habang nakangiti siya sa mga tao. Wag mo muna akong husgahan, my dear husband. Patutunayan ko sa iyo na tama ang babaeng pinakasalan mo. Confident niyang sabi. Wala namang imik ng kanyang asawa. Naglakad na sila palabas ng simbahan at doon siya naghagis ng bouquet. Pagkatapos ay tumuloy na sila sa hotel kung saan ang venue ng party. Pagkatapos ng party ay pumasok na sa hotel suite ang mag-asawa. Aalis na ako. Paalam ni Tristan. Ano? Saan ka pupunta? Tanong niya. Ibabalik ko sa ospital si Mommy. Di ba pwedeng bukas na? No. Kailangan niyang makapagpahinga bago ang operasyon sa Miyerkules. Nagpalit lang ng damit si Tristan at kaagad na umalis. Matapos ang matagumpay na operasyon ng ina ni Tristan, ay humiling ang ginang na samahan muna nila ito sa bahay. Pabor naman yun kay Roxy dahil obligado silang magsama ni Tristan sa iisang kwarto. Magstay ka sa bahay kung gusto mo, pero huwag mong asahang naroon din ako palagi. 5 ospital ang iniikutan ko kada araw. At minsan wala na akong time na umuwi. Ani Tristan, kalalabas lang nila ng ward ng ina nito. Humabol si Roxy sa asawa at inilingkis ang kanyang kamay sa kanang braso nito. Walang problema, naka-duty rin ako sa ospital. Sasamahan kita sa bawat duty mo. Anya. Pilit inaalis ni Tristan ng kamay niya sa braso nito pero lalo niyang hinigpitan. You're childish. Hindi kaya. Gusto ko lang nagampanan ng pagiging mabuting asawa mo. Promise, gagawin ko lahat para maging magaan ang buhay mo. Hindi na siya kinausap ni Tristan hanggang sa makarating sila sa nurse station. Humiwalay na ito sa kanya at hindi niya nahabol dahil hinarang siya ni Laura, ang head nurse. Naka-duty ka ba ngayon, Roxy? Opo. Naka-assign po ako sa surgery ward. Anya. Hinabol niya ng tingin si Tristan na may kasabay ng doktor na babae. Bata pa at maganda. Magbubukas na ang psychiatric department sa Friday. Baka gusto mong mag-duty ron. Wika ni Laura. Kailangan pa ba ng nurses sa psychiatric department? Oo, may admission din kasi. Hindi siya makapagpasya dahil ayaw niyang humiwalay kay Tristan. Dito na lang po ako. Anya. Namataan niya ang asawa na papasok sa surgery department office. Nagpaalam siya kay Laura at sinundan si Tristan. Ngunit hindi siya natuloy sa pagpasok nang mapansing kausap nito ang magandang doktora. Pwede ka ba for medical mission on Sunday, Doc? Wala kasi kaming makumbensing surgeon to perform the consultation. Sabi ng doktora. I will check my schedule first. I'll let you know if I'm available on Sunday. Tura naman ni Tristan. Siya nga pala, magbubukas ng psychiatric department sa Friday at magkakaroon ng opening ceremony. I'm one of the pioneer psychiatrists. I hope you will come to support us. Humawak pa ang babae sa kanang braso ni Tristan. I can't promise. Napangiti si Roxy na mapansing iniwasan ni Tristan ang doktora. Mukhang hindi aware ang babae na kasal na ang natitipuhan nitong doktor. Bagong salta lang kasi ito. You're always stubborn, honey. I like that. Bulong niya. Nang mapansing nilapitan pa rin ng doktora si Tristan ay pumasok na siya. Inunahan niya ito sa paglapit sa kanyang asawa.
Honey, lunch break na. Nag-order na ako ng food natin. Sabi niya sabay kapit sa braso ng asawa. Nagulat pa ito nang mapansin siya. What are you doing here? Anito. Niyayaya kang kumain. Baka nagising na si Mommy. Doon na lang tayo sa ward niya mag-lunch. Hindi pa ako gutom. May gagawin pa ako. Dalhin ko na lang pala rito ang pagkain. Susubuan kita habang nagtatrabaho, okay? Wait for me. Lumabas din si Roxy ng silid at tumawag sa restaurant na malapit sa ospital. Saka pa lang siya nag-order ng pagkain. Naghintay siya sa nurses station. Pinag-uusapan ng nurses ang kanyang asawa. At speaking of Tristan, patungo na ito sa kanila. Sinalubong niya ang asawa. Parating na ang pagkain in-order ko. Saan tayo kakain? Sabi niya. You eat first. May emergency meeting ako sa kabilang ospital. Sabi nito. Nilagpasan siya nito pero hinabol niya. Akala ko ba regular ka na rito sa ospital? Hindi pa ako pumirma ng kontrata. Pero sabi ni Daddy, ikaw ang napupusuan niya napapalit sa director. Di rin agree yet. Bakit? Mas mapapagaan ang trabaho mo kapag naging director ka. Kung hindi tayo nagkakilala, baka matanggap ko pa ang offer. Ano? Ganun ba katindi ang inis mo sa akin? Hindi siya nito sinagot. Sinundan niya ang asawa hanggang sa ward ng mami nito. Nagising na ang ginang. Tanghali na pala. Kumain na ba kayo mga anak? Sabi ni Anita. I have an emergency meeting, Mom. Kasama na rin ang lunch kaya doon na ako kakain sa kabilang ospital. Ani Tristan. Bakit hindi ka muna kumain kasama ang asawa mo? Wala na akong oras. Maiwan ko na kayo rito ni Roxy. Humalik lang sa noon ng ginang si Tristan at nagmamadaling umalis. Nakasimangot namang lumuklok sa silyang katabi ng kama si Roxy. Napansin ng ginang ang kanyang reaksyon at hinawakan siya sa kanyang kamay. Masanay ka na sa asawa mo, Roxy. Sobrang dedicated sa trabaho niya si Tristan at minsan ay sa ospital na siya nakatira. Wika ni Anita. Naintindihan ko po. Mahirap din pakisamahan si Tristan dahil sa cold temper niya. Napangiti ang ginang. Ang totoo, malaki ang pinagbago ni Tristan. 10 years siya sa US at doon nag-aral ng medisina. Sa loob ng 10 taon, 2 beses lang kami nagkita. Ayoko sana siyang paalisin noon kasi nalulungkot ako. Kaso, ayaw niyang bumitiw sa pangako sa kanyang ama. Ano pong pangako? Umusisa na siya. 19 si Tristan nung mamatay ang daddy niya dahil sa colon cancer. 2nd year na niya sa college. Late na naming natuklasan ng sakit ng asawa ko at lumala na. Sabi niya, hihintayin niya na maging doktor si Tristan bago magpagamot. Iba kasi ang pangarap ni Tristan, ang maging abogado. Nung nagtapos ng high school si Tristan, kumuha siya ng kursong political science bilang paghahanda sa abogasya. He blamed himself for not granting his father's wish. Nag-aral siya ulit sa US at tinupad ang gusto ng daddy niya. Simula noon, wala na siyang ibang ginawa kundi mag-aral at maging ganap na doktor. Nakalimutan na rin niya ang ibang pangarap, maging ang sarili niyang kaligayahan. Nanikip ang dibdib ni Roxy matapos marinig ang kwento ng ginang. Naintindihan na niya kung bakit ganoon kahirap makuha ang atensyon ni Tristan. Wala itong ibang iniisip kundi ang trabaho. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan ko si Tristan na makalimutan ng guilt niya. Salamat at dumating ka, Roxy. Akala ko nga malabo na mag-asawa si Tristan. Ayaw kong isipin niya na hindi ko siya sinusuportahan. Marami rin akong pinagdaanan na hindi sinabi sa kanya noon. Hanggang ngayon, hirap pa rin ako makarecover sa depresyon. May regular psychiatrist po ba kayo? Dinadala ako ni Tristan sa doktor pero dahil sobrang busy na niya, hindi na niya ako nasasamahan. Ayaw ko rin pumunta sa doktor na wala ang anak ko. Ay, makulit din pala kayo eh. Hayaan nyo, magbubukas ng psychiatric department ng ospital. Dito na kayo magpagamot. Meron pa lang pinakilala sa akin si Tristan. Yung classmate niya nung college, si Dr. Annie Galvez, psychiatrist yun. Naalala niya ang magandang doktor na panay ang dikit kay Tristan. Hindi siya papayag na maging close pa ang babae sa kanyang asawa. May kilala ako na mas magaling na psychiatrist, Mommy. Sa US siya nag-aaral at lalaki. Sabi niya. Talaga ba? Binata pa ba yun? Opo, at ang pogi. Bumakas sa mukha ng ginang ang galak. Sige, ipakilala mo ako sa kanya.
Mas gusto kong kausap ang lalaking doktor kasi parang anak ko lang. Tumango siya. Biyernes ng umaga ay hindi na duty si Roxy upang dumalo sa opening ceremony ng psychiatric department ng ospital. Dumating din si Tristan pero kasama ang ibang doktor. Kasama niya ang kanyang mga magulang sa lamesa. Hindi niya matiis ang gigil habang nakatingin kay Tristan na katabi si Doktora Annie sa upuan. May pabulong-bulong pa rito ang babae. Anak, ikaw ang magbigay ng certificate sa 3 pioneer psychiatrist natin. Utos ng kanyang ama. Inabot nito sa kanya ang 3 certificate na naka-frame. Sige po, Dad. Pupunta na ako sa harapan. Sabi niya. Tumayo na siya at lumapit sa babaeng MC na nasa harapan. Isa-isa nang tinawag ang psychiatrist at una si Doktora Annie. Kasunod nito ay babae rin at ang huli ay sinurupresa siya. Johan? Girilas niyang sambit nang makita ang tutor niya noon at inaanak ng daddy niya. Ito ang ikatlong psychiatrist nila. Hi Roxy, kamusta? Bati naman ng binata. Dahil sa hindi mapigilang galak ay napayakap siya sa binata. Akala ko, joke mo lang ang sinabing nakauwi ka na. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Humiwalay rin siya rito. Hindi na ako marunong mag-joke ngayon, Roxy. Natawa siya. Namiss ko ang corny mong jokes. Heto, tanggapin mo ang certificate. Welcome back. Inabot niya rito ang certificate. Thanks. Namiss kita ng sobra. Sabay na sila ni Johan na bumalik sa pwesto ng parents niya. Nagulat siya nang naroon na si Tristan, katabi ang kanyang ama. Inuko pa ang silya niya. Welcome back, Johan. Bati ni Allen sa binata. Nagyaka pa ang dalawa. Salamat po, Ninong. You're always welcome to my family. Anak na rin kita. Salamat po. Kayo ang dahilan ko bakit mas gusto ko pang tumira dito sa Pilipinas. And of course, to si Roxy. Siya nga pala, ipapakilala ko na rin sa'yo si Dr. Tristan Saavedra. Asawa ni Roxy, kakakasal lang nila. Pagkawan ay sabi ng Ginoo. Napatayo naman si Tristan at kaswal na binati si Johan. Nice to meet you, Dr. Cabrera. Anito. Napatingin si Roxy sa mukha ni Johan na biglang naglaho ang ngiti. Nag-alangan pa itong kamayan si Tristan at napatitig sa kanya. Ikinusal ka na, Roxy? Manghang tanong nito. Lumapit naman siya sa binata. Oo, biglaan kaya hindi na kita na-inform. Talagang hindi kinamayan ni Johan si Tristan. Hindi rin kinausap. Hinarap siya nito at pilit ng umiti. I'm happy for you. Maiwan ko muna kayo, may tatawagan lang ako. Pagkawan ay paalam nito. Sige, huwag kang malate sa dinner mamaya sa bahay Sure. Sinundan lang niya ng tingin ng binatang doktor. Pagkawan ay umupo siya sa tabi ni Tristan. Hinawakan niya ito sa kanang kamay. Pasensya na kay Johan. May pagkasnob talaga yun minsan. Anya. How did he become a psychiatrist with that attitude? May sarkasmong sabi ni Tristan. Don't judge Johan. Friendly yun, magaling na mentor. Nashock lang siya sa balita na ikinasal na ako. He looks disappointed. Siguro kasi hindi ko siya na-invite sa kasal ko. Sabi kasi niya noon bago ako magpakasal, ipakilala ko muna sa kanyang lalaki para kilatisin niya. He's possessive too. Paano possessive? Hindi naman niya ako girlfriend. Obvious na gusto ka niya, Rox. Napatitig siya sa asawa. Paano man nasabi yan? Kapatid lang ang turing sa akin ni Johan. Matanda siya ng 10 taon sa akin. You don't understand men, Roxy. The way Johan stares at you, ibang pananabik na nakikita sa mga mata niya. At kanina nang ipakilala ko ng daddy mo sa kanya, biglang nawala ang excitement niya. Kitang-kita ang disappointment na may kasamang sakit. Namangha siya sa talas ng observation skills ni Tristan. Sigurado ka ba riyan? I'm sure. Nilamon naman siya ng guilt pero nang ibabaw ang galak nang mapagtanto na may pakialam na si Tristan sa nangyayari sa paligid niya. Ang totoo, first crush ko si Johan. Pinangarap ko na maging boyfriend siya kaso ayaw ni daddy kasi itinuring na niyang anak si Johan. Bunyag niya. Gusto mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Hindi na, kasi narito ka na. Mabilis niyang sagot sabay po sa braso ng asawa. Marahang itinulak siya nito sa balikat. Wag mo akong bigyan ng kaaway, Roxy. Anito. Anong kaaway? Pag-iinitan ako ni Johan.
Bumungis-ngis siya. Hindi mangyayari yon kasi ipaglalaban kita. Tumitig sa kanya si Tristan na kunot ang noo. Do you really like me, Roxy? Tilya siyang ngumiti. Sobrang gusto kita, Doc. Unang kita ko pa lang sa'yo, may pawang kanagad sa puso ko. Napailing ang kanyang asawa. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala, ibig sabihin ay wala kang believe sa sarili mo. Hindi ka ba aware na pinagkakaguluhan ka ng mga babaeng nurse at doktor sa ospital? Kahit yung kaibigan kong bakla, crush ka. Naiinis na nga ako dahil ikaw ang laman ng usapan lagi. Dapat proud ka kasi pinili kita. Tinanggihan ko ang paniligaw ng anak ng presidente ng Pilipinas, maging ang pinakasikat na binatang gobernador at abogado. At naudot ang palatak niya nang takpan ni Tristan ng palad ang kanyang bibig. Ang ingay mo. Hindi ko marinig ang sinasabi ng daddy mo sa harap. Sabi nito. Nabaling naman ang tingin niya sa kanyang ama na nagsasalita na sa harapan. Tumahimik na lamang siya. Pagsapit ng gabi ay isinama ni Roxy si Tristan sa bahay nila para sa hapunan. Naroon na si Johan at kasama ng parents niya sa mahabang lamesa na nasa hardin. Umupo sila sa tapat ng kanyang mga magulang. Napaggitnaan siya ng dalawang lalaki. Hindi pa ba nakalabas ng ospital ang mami mo, Tristan? Tanong ng kanyang ina. Next week pa po. Kapag ba nakalabas na siya, uuwi na kayo sa bahay niyo kasama si Roxy? Nagkatitigan silang mag-asawa. Naalala niya, simula nung ikinasal sila ni Tristan ay hindi pa siya nakaapak sa bahay nito. Sa ospital kasi ito naglalagi. Sa kondo ako naglalagi pero once na nakauwi na si Mommy, sasamahan ko muna siya sa bahay. Isasama ko na rin po si Roxy. Pagkuwan ay wika ni Tristan. Napangiti siya. Unti-unti ay nagiging komportable na si Tristan na kausap ang parents niya. Hay, mamimiss ko ang anak ko. Ani Marisa. Let's eat first. Paanyaya naman ni Allen. Kukuha sana si Roxy ng isang hiwa ng beefsteak para kay Tristan pero naunahan siya ni Johan. Inilagay nito sa plato niya ang steak. Pumapayat ka. Kumain ka ng marami, Rox. Sabi ng binata. Matabang siyang umiti. Salamat. Nagulat siya nang mapansing kumuha ng isang malaking shrimp tempura si Tristan at sana'y isusubo sa kanya. Ngunit pinigil ito ni Johan sa braso. What's the matter? Kunot noong tanong ni Tristan sa binata. Hindi ka ba aware na allergic sa shrimp si Roxy? She was once hospitalized after eating shrimp. Sabi ni Johan. Upang hindi mapahiya si Tristan ay isinubo pa rin niya ang hipon. Ayos lang, Johan. May hiyang nagamot na ako para hindi umatake ang allergy ko. Sabi niya. Kumuha pa siya ng isang hipon at isinubo rin kay Tristan. Thanks. You eat vegetables too. Wika ni Tristan. Kumuha ito ng maraming gulay at sinamahan ng steamed asparagus. Pinigil na naman ito ni Johan. She don't eat asparagus. Anito. Sumama na ang tingin ni Tristan sa binata. May nabubuo ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki, kaya namagitan si Roxy. Kinain niya ang asparagus kahit halos hindi niya malunok. Tinikman niya lahat ng putaheng nakahain sa lamesa. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na sila sa kanyang mga magulang. Sumama na siya kay Tristan pauwi. Are you okay? Tanong ni Tristan nang lulan na sila ng kotse nito. Naninikip na ang dibdib niya at makati ang balat pero tiniis niya. Okay lang ako. Uminom ka ba ng gamot mo sa allergy? Ang totoo, wala akong gamot. Iniiwasan ko lang ang pagkaing matitrigger sa allergy ko. Biglang inihinto ni Tristan ang kotse sa gilid ng kalsada. Binuksan nito ang ilaw ng kotse sa loob at tiningnan ang balat niya sa braso. You're crazy. Let's go to the hospital. Anito, muli itong nagmaneho, mas mabilis. Nahihilo na siya kaya pagdating sa ospital ay ipinasok siya ni Tristan sa emergency room. Inisakaso rin siya nito matapos maturukan ng gamot sa allergy. Nakatulog siya. Pinalipat ni Tristan sa private ward si Roxy at hinayaang matulog. Inayos niya ang kumot nito nang bumukas ang pinto. Nasorpresa siya sa presensya ni Johan. How is she? Hinahapong tanong nito. She's fine now. Walang emosyon niyang sagot. Bigla siyang nilapitan ni Johan at kinwelyuhan. Mas matangkad siya rito kaya madali niyang naitulak.
Pinakasalan mo si Roxy na hindi yun alamang bawal o pwede sa kanya. Anong motibo mo? Roxy didn't even mention you to me before. O baka naman isa ka sa inireto ng parents niya. I'm her human diary kaya alam ko ang nangyayari sa buhay niya. Nanatili siyang kalmado. Sinipat ang kanyang asawa. He can't deny that Roxy suddenly changes his feelings towards her. Maganda ito, masayahin, caring, mga katangiang hindi tatanggihan ng lalaki. Inaamin ko, hindi ko pa lubos na kilala si Roxy. We met a month ago, pero hindi yun basihan para hindi ko siya mapanindigan. We both agreed to get married at walang kinalaman dito ang parents niya. Anya. So anong dahilan? Nahahalata ako ang pilit na effort mo habang kaharap ang parents ni Roxy. You're pretending to be comfortable with the situation. Ang totoo, mahal mo ba si Roxy? Matiim siyang tumitig kay Johan. I think you're not in the position to ask me that. May pakialam ako dahil ipinagkatiwala sa akin ni Tito Allen si Roxy at akong psychiatrist niya mula noon. I care for her, higit sa nagagawa ng parents niya. At hindi ako papayag na mapunta siya sa lalaking hindi siya mabibigyan ng patas na pagmamahal. Okay, sige. Bago kita sagutin sa tanong mo, ako muna ang sagutin mo. Gusto mo ba si Roxy? Sinadya niyang itanong yun kay Johan nang mapansin nagigising na si Roxy. Hindi ko itatanggi yan. Matagal ko nang gusto si Roxy. At sinabi ko sa parents niya. Ayaw lang nila na magkaroon kami ng romantic connection ni Roxy dahil adopted son ako ni Tito Allen. Bunyag ni Johan. I see. Hindi kita masisisi pero panahon na para tumigil ka, Johan. Be professional. Pinakasalan ko si Roxy dahil deserve niya ang katulad ko. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya. Hindi nakapagsalita si Johan nang mapansing nakaupo na si Roxy sa kama. Nakatitig dito. Totoo ba na adopted son ka ni Daddy, Johan? Tanong ni Roxy sa garagal na tining. I'm sorry I lied to you. Since my father died, your dad adopted me legally. Nung nag-confess ako na gusto kitang pakasalan, pinadala ako ng daddy mo sa US at doon pinag-aral. Gusto lang niya akong ilayo sa'yo kaya niya ginawa yun. Pagkatapat naman ng binata. Pero hindi mo ginamit ang apelyido ni Daddy. Oo, dahil pinabago ko at ginamit ulit ang apelyido ng tatay ko. Kasi ayaw kong maging magkapatid tayo. At kaya atat ang parents mo na ipakasal ka sa ibang lalaki ay dahil sa akin. Alam nila na hindi kita susukuan. Pero kailangan mo nang tumigil, Johan. Kasal na ako at mahal ko si Tristan. Maghang napatitig si Tristan kay Roxy. Lumamlam ang mga mata ng babae dahil sa luha. Kahit ilang beses nitong sinabi na gusto siya nito, hindi siya basta naniwala. Pero tila iba na ang dating sa kanya nang sinabi nito. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. I'm sorry, Roxy. Ani Johan sa kalumisan. Nilapitan naman niya ang asawa at inabutan ng tissue. Paano nalaman ni Johan na narito ka sa ospital? Tanong niya. Nag-chat siya at nagtanong kung uminom ako ng gamot para sa allergy. Sinabi ko na dinala mo ako sa ospital. Anito. Bakit ka nagsinungaling at pinahamak ang sarili mo? Pwede mo namang sabihin ang totoo na hindi ko pwedeng kumain ng hipon. Nanggagalaiting sermon niya. Nilamon na kasi siya ng guilt dahil naniwala siya na may gamot sa allergy si Roxy. Ayoko mapahiya ka kay Johan at sa parents ko. Magdududa sila kasi hindi ka aware sa allergy ko. Iisipin nila na wala kang concern sa akin. Napahilot si Tristan sa sentido. Sa buong buhay niya, wala pang taong nagtaya ng buhay para isalba siya sa kahihiyan. Nakamamatay ang allergy ni Roxy kung hindi ka agad magamot. I'm sorry. Naiinis ako sa'yo dahil akala ko nilalaro mo lang ang buhay at ginamit mo lang ako para matakasan ng arranged marriage. Inaamin ko, hindi ko talaga planong idamay ka. Agresibo na talaga ako na mapigil ang parents ko sa ginagawa nila sa akin kasi sobrang nakaka-pressure. Minsan nga gusto ko nilang silang suwayin at magpakalayo-layo. Pero mahal ko sila. Ngayon alam mo na kung bakit nila yung ginagawa at wala na rin akong pakialam. Paano ka nagtiwala kagad sa akin at pinakalala sa parents mo? Paano kung abusado akong tao at sasamantalahin ng yaman niyo? Ramdam ko na hindi ka ganoong tao, Tristan. Noong una, natakot din ako kasi hindi pa kita kilala. Pero nung nagkwento ang mami mo tungkol sa buhay niyo, lalo akong naengganyo na kilalanin ka. Lumayo na siya rito. Matulog ka na ulit at magpahinga.
May rashes ka pa kaya bukas ka na uuwi. Anya, lumabas siya ng silid at pinuntahan naman ang kanyang ina. Isang linggo ang lumipas, nakalabas na ng ospital ang mommy ni Tristan, kaya sumama si Roxy sa bahay ng mga ito sa Alabang. Welcome home, Mom. Wika ni Tristan sa ina. Nauna itong umuwi dahil naghanda ng tanghalian bilang sorpresa sa ina. Ginamit naman ni Roxy ang kanyang kotse at yun ang sinakyan nila ng ginang. Salamat anak, namiss ko itong bahay. Hindi pa kaya ito pinamamahayan ng multo? Nagbiro pa ang ginang. Natawa siya. Lalo niyang nagustuhan ng ginang dahil sa ugali nito. Bumibisita rin po ako rito para maglinis. Bukas darating na ang caregiver niyo at kasambahay. Sabi ni Tristan. Inalalayan nito ang ina patungong dining. Nilibot naman ng tingin ni Roxy ang paligid. Malaki rin ang bahay ni na Tristan. May 2 palapag. Moderno at malinis. Halika na Roxy, kakain muna tayo. Paanyaya ng ginang. Sumunod naman siya sa mag-ina. Namangha siya nang makita ang mga pagkain sa lamesa na maayos ang presentasyon. Animo luto ng professional chef. Ikaw bang nagluto ng lahat ng to, honey? Nasasabik niyang tanong sa asawa. Yes. Sagot nito, seryoso pa rin. Kahit papaano ay may improvement na ang pakikitungo sa kanya ni Tristan. Nagsusungit pa rin ito pero sa tuwing may nagawa lang siya na hindi nito gusto. Ayaw nito na nilalambing niya in public. Conservative ang kanyang asawa. Nag-aral ka ba ng culinary arts? Ganito kasi ang ayos ng pagkain sa restaurant. Anya nang makaupo sa tabi ng asawa. No, natuto lang ako magluto sa US. May sariling chef ang uncle ko at naiinganyo akong manood habang nagluluto siya. Ibig sabihin ay may passion ka magluto. Itinadhana talaga tayo. Ako kasi hindi marunong magluto. Nilagang itlog lang ang alam ko. Kumunot ang noo ni Tristan. Paano ka nakasurvive sa Singapore na mag-isa? Pilit siyang umiti nang mapansing seryoso rin si Anita. Nadismaya ata dahil hindi marunong magluto ang manugang nito. May sariling chef sa bahay namin sa Singapore. At saka busy ako sa pag-aaral at modeling kaya wala nang time magluto. Anya. Sinong naglalaban ng damit mo? Tumikwas ang isang kilay ni Tristan. Ang washing machine. Mabilis niyang sagot. Nagulat siya sa biglang halakhak ni Anita. Ayos lang yan, Roxy. Ang pagluluto, matututuhan mo rin yan. Sa panahon ngayon, umaasa na mga tao sa machine. Sa bilis ba naman ng oras, kailangan na natin ng katuwang sa gawaing bahay para mapagaan ang trabaho. Wika ng ginang. Nakahinga siya ng maluwag dahil naiintindihan siya nito. Dahil sa mga machine, nagiging tamad ang mga tao, Mommy. Sabad naman ni Tristan. Ano ka ba, honey? Nag-e-evolve ang henerasyon at may mga bagay na hindi accurate pa sa paglipas ng panahon. Kailangan nating makisabay sa pagbabago. Masyado kang loyal sa generation mo kaya ka napag-iwanan eh. Buwelta niya. Tumalim ang titig nito sa kanya pero hindi na umimik. Pagsapit ng gabi ay nagtataka si Roxy kung bakit sa guest room napili ni Tristan na matulog. Hindi ba pwedeng tulugan ng kwarto mo? Tanong niya sa asawa nang makahiga sa kama. Yun ang unang pagkakataon na makakasama niya sa pagtulog si Tristan. Humiga na rin ito sa tabi niya pero may distansya. Maraming gamit sa kwarto ko. Hindi ko pa naaayos. Naroon ang package mula US na hindi pa nabubuksan. Sabi nito. Umisod siya palapit sa asawa, ngunit hinarangan nito ng unan sa gitna. Bakit? Natatawang tanong niya. Malikot ka. Mabilis ako magising kaya ayaw ko na nasasagi ako habang natutulog. Paano mo na lamang malikot ako? Hindi pa naman tayo natulog na magkatabi simula nang ikasal tayo. Nung nasa ospital ka, ilang beses kong inayos ang higa mo dahil para kang orosan. Bawat oras nagbabagong posisyon mo. Natigilan si Roxy nang mapagtanto na binabantayan din siya ni Tristan noong na-admit siya dahil sa allergy. Meaning, nakabantay ka sa akin magdamag, honey? Sinipat siya nito. Nalaman ni Mommy na inatake ka ng allergy at ayaw niya na iwan kita. Yun lang ba ang dahilan? Tinitigan niya sa muka ang gwapong doktor. Ano pa bang inaasahan mo? Nagsalubong na naman ang makakapal nitong kilay. Okay lang kahit hindi mo aminin na gusto mo na rin ako. Kahit naman hindi mo sabihin, mararamdaman ko. Huwag kang mag-assume, Roxy.
Pinagkatiwala ka sa akin ng parents mo kaya kailangan kitang alagaan. Humiga siya ng tuwid at tumitig sa kisame. Nang mapansin ng gumagapang na malaking gagamba, ay napatili siya at sumampa kay Tristan. Hey, what are you doing? Bulalas nito at pilit siyang itinutulak sa balikat. May gagamba sa kisame. Tili niya. Gagamba lang yan, hindi ka aanuhin yan. Paano kung malaglag siya sa akin at kagatin ako? Magiging Spider-Woman ako. Nababaliw ka na. Itinulak siya ni Tristan pahiga pero nahatak niya ito nang mapansing lumambitin ang gagamba sa chandelier. Sumubsob sa kanya si Tristan. Lumapat pa ang bibig nito sa kanyang mga labi. Natigilan ito nang maglapat din ang mga dibdib nila. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso nito katulad ng sa kanya. Sinumpong siya ng kapilyahan at iginalaw ang mga labi. Nilaliman ng halik sa kanyang asawa. Kalaunan ay tumugon din ito na nauwi sa maalab na pagdiniig. Marupok ka pala, honey. Nakangiting sabi niya habang nakayakap sa asawang katulad niya ay uhubad sa ilalim ng kumot. Nahimasmasan ito at bigla siyang itinulak. Tumayo ito at kinuha ang hinubad na damit. Sorry, I lost control. Anito. Bakit ka nagsasorry? Mag-asawa tayo kaya pwede mo akong angkinin kung kailan mo gusto. It's not included in our agreement, Roxy. Nagtaas na ito ng tinig. Kalimutan mo na yung agreement na yon. Gusto ko maranasan lahat ng pwedeng gawin ng mag-asawa. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako maging asawa mo. Naging emosyonal na siya. Matulog ka na. Tinalikuran siya nito at pumasok ng banyo. Humiga na lamang siya ng maayos. Desidido na si Roxy na mapaibig si Tristan, kaya nag-enroll siya sa culinary school. Twice a week lang naman ang pasok niya. Sa kondo na nito umuuwi ang kanyang asawa, kaya doon din siya tumutuloy. Lunes ng umaga ay sinamahan niya si Anita sa psychiatrist at napili nito si Johan. Noon na lang ulit sila nagkita ng binata. Kamusta na? Tanong niya sa binata nang makaupo sila sa couch na kaharap nito. I'm fine, medyo busy lang. Anito. Pansin niya ang bahagyang pangangayayat ng binata. Gusto niyang kamustahin ang kalusugan nito pero hindi na siya pinansin. Nakafocus na ito sa pasyente. Nagpaalam na lamang siya nalalabas. Pagdating sa lobby ay namataan niya si Tristan na kausap ang staff sa information. Nilapitan niya ito. Tristan, wala ka bang duty? Anya. Mamayang 10:00 ang duty ko. Nasaan si Mommy? Kausap na siya ni Johan. Bakit si Johan? Siya ang gusto ni Mommy. Puro babae na kasi ang ibang psychiatrist. Si Dr. Annie ang psychiatrist niya. Mas gusto raw niya ang lalaki. Magaling naman si Johan. Nagagalingan ka sa kanya. He can't even control his emotions, Roxy. Tao rin siya, nagiging emosyonal. Natatakot ka ba na baka ipahamak ni Johan ang mami mo? Kumalma rin si Tristan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ikaw ang inaalala ko. Manghang tumitig siya sa asawa. Bakit? Okay naman kami ni Johan. Professional siya. Alam niyang ilugar ang sarili niya. Pero bakit maila pa rin siya sa akin? Tumanggi siyang makasama ako sa medical mission. Siguro dahil sa insecurity. Insecure siya dahil hindi kanya maagaw sa akin. Napatitig siya sa asawa. Sigurado ka ba riyan? Paano kung guluhin tayo ni Johan? I will not allow that to happen, Roxy. Napaya po siya sa kanang braso ni Tristan at sinaglitan ito ng halik sa pisngi. Wala naman itong kibo. Hindi rin ako papayag. Saan ka uuwi mamayang gabi? Pagkawan ay tanong niya. Sa kondo. Baka late na ako makauwi. Hihintayin kita. Sabay nilang silang naglakad patungo sa tanggapan ni Johan. Halos 1 oras din bago natapos ang therapy ng mami ni Tristan. Hinatid pa nila sa surgery office si Tristan. Inabala naman sila ng 2 dalagang doktora. Bago ang isa pero kilalang kilala si Tristan at ang mami nito. Kamusta kayo, tita? Tanong nito sa ginang. Ayos lang, ikaw. Doktor ka rin pala, Grace. Ani Anita. Opo, okay lang po ako. Sino pong kasama nyo? Si Roxy, manugang ko, asawa ni Tristan. Roxy, siya naman si Grace, kababata ni Tristan. Ipinakilala na rin nito ang doktora. Nanlaki ang mga mata ng babae. Kinalabit pa sa braso si Tristan. Ikinasal ka na pala, Tristan?
Siya na ba yung hinintay mo ng 2 taon? Tanong nito sa kanyang asawa. Nawindang si Roxy at napatitig sa asawa. Bago makapagsalita si Tristan ay naunahan na ito ni Anita. Tama ka, Grace. Si Roxy ang girlfriend ni Tristan na nag-aral sa Singapore. Late na nga sinabi sa akin ni Tristan, may itinatago pala siyang girlfriend. Wow, nagkatuluyan pala sila. Congrats sa inyo. Masaya ako para sa kababata ko. Ani Grace. Hindi na magawang tumiti ni Roxy dahil naguguluhan. Nagsinungaling lang naman siya na sana siya ang girlfriend ni Tristan na nag-aral sa Singapore. Mukhang nagsinungaling din sa ina nito ang kanyang asawa. Umuwi na kayo, ma'am. Magtatrabaho na ako. Apila ni Tristan. Nagpaalam na rin sila sa mga doktor. Kahit masama ang mood ay itinuloy ni Roxy ang pagluluto ng hapunan sa kondo ni Tristan. Ngunit alas 8 na ng gabi ay wala pa ang kanyang asawa. Naghintay pa siya ng 1 oras. Nakatulog na lang sa couch sa salas. Inabot naman ng alas 9 ng gabi ang huling operasyon ni Tristan sa pasyenteng may gallstone. Pagdating sa kanyang kondo ay naabutan niya si Roxy na tulog sa couch. Roxy! Tawag niya rito. Nagbabaka sakaling hindi pa malalim ang tulog nito. Niyugdyug niya ito sa balikat. Umungol ito at biglang nagsalita. Bakit ang tagal mo? Nasaan ka? Tanong nito pero nakapikit. Lumapit siya sa dining table na may nakahaing pagkain. Malamig na ito. Iniisip niya na order ito ni Roxy sa restaurant pero napansin niya ang listahan nito ng recipe. Nagkalat din ang ginamit na kubyerto sa kusina. Siya ang nagluto nito? Tanong niya sa sarili. Binalikan niya ang asawa at sinuri ang katawan nito. May band-aid dito sa 2 daliri. Senyales na may sugat. Hinawakan niya ang kamay nito pero bigla itong pumiksi at dumaldal. Bakit maayaw mo sa akin ha? Gusto ko lang namang mahalin mo ko. Sinalo niya ang kamay nitong sana'y tatama sa kanyang muka. Inalipin siya ng guilt nang maisip ang effort ni Roxy para lang matanggap niya ito bilang asawa. I'm sorry. Kailangan ko pa ng sapat na panahon para maayos ang routine ko. Wika niya. Nang umupo si Roxy ay kinulong niya ito sa kanyang bisig. Mamasama sana ang pisngi nito dahil sa luha. Bigla itong nagising at kinagat siya sa kanyang balikat. Napadaing siya. Kainis ka? Nag-enroll pa ako sa culinary school para matutong magluto. Mano-mano kong nilaban ng mga damit mo para mapatunayang tama ang babaeng pinakasalan mo. Bakit hindi mo ako matanggap? Palatak nito. Nataranta na si Tristan, bagay na hindi niya inaasahan. Nang maramdaman ng emosyon ng kanyang asawa ay nilamon siya ng takot. Takot na baka bigla itong sumuko at iwan siya. Sorry, busy lang ako. Nakikita ko ang effort mo. Sabi niya nang matitigan sa mga mata ang asawa. Pero bakit ang lamig mo pa rin sa akin? Nahihirapan lang ako mag-adjust. Oo nga pala. Pinilit kitang pumasok sa sitwasyong hindi mo napaghandaan. It's my fault. Wala akong karapatang magtampo. Initin mo na lang ang mga pagkain. Tumayo na ito at pumasok sa kwarto. Pinainit niya ang pagkain pero dinalhan niya sa kwarto si Roxy. Nakahiga na ito sa kama pero dilat ang mga mata. Kumain ka rin, sabi niya. Wala akong gana. Inilapag niya sa mesita ang pagkain at umupo sa tabi ni Roxy. Inalalayan niya itong umupo. Hindi maganda sa sikmura ang matulog na gutom. Kumain ka kahit konti. Hinawakan niya ang plato ng pagkain at sinubuan ng asawa. Ibinuka naman ito ang bibig at kumain. Nakailang subo lang ito at umayaw na. Hindi na niya ito pinilit pa at siya naman ay kumain sa kusina. Napangiti siya ng malasahan ng pagkain. Not bad. She's a fast learner. Komento niya. Namiss niya ang kapilyahan nito. Noong nasa 3 days medical mission siya ay ito ang iniisip niya. Umiibig na nga siya rito. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Roxy. Nagulat siya pagdating ng kusina dahil naabutan niya si Tristan na nagluluto ng almusal. Ang alam niya ay may medical mission ito sa City Jail kasama si Dr. Annie. Bakit narito ka pa? Hindi ba may medical mission kayo? Tanong niya sa asawa. Nilingon siya nito. Nakipagpalit ako sa ibang doktor. Bakit? Tuluyan siyang lumapit dito. Nagulat siya sa ngiting pinakita ni Tristan. I want to spend more time with you. Natigalgal siya at otomatikong naghurumentado ang kanyang puso sa galak.
Hindi na niya inisip ang ibang dahilan ni Tristan. Napayakap siya rito. Salamat. Sobrang saya ko. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Maupo ka na, ihahanda ako ng almusal. Sabi nito. Umupo naman siya sa harap ng lamesa at naghintay. Napawi rin ang hinampo niya. Nagtuloy-tuloy na ang masayang bonding nila ni Tristan. Sabay na rin silang kumakain at magkasama na sa iisang kwarto. Sabado ng gabi ay umuwi sila sa family house upang makasama si Anita. Mabuti naisip niyo pa akong bisitahin. Nakasimangot na sabi ng ginang nang maabutan nila sa salas. Naghihimay ito ng dahon ng malunggay. Pasensya na po kayo, Mami. Nawili na kasi kami ni Tristan sa trabaho. Sabi niya. Puro kayo trabaho. Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Natawa si Roxy. Malapit na po, tinatrabaho na namin yan ni Tristan. Kumistot siya nang sikuhin siya ni Tristan sa braso. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Bilis-bilisan niyo habang buhay pa ako. Aba, gusto ko pang mag-alaga ng bata. Hirit ni Anita. Mukhang nagugutom na kayo, Mami. May naluto na bang hapunan? Singit ni Tristan. Maluluto na ang tinola, ihahabol ko itong malunggay. Tumayo ang ginang at nagtungo sa kusina. Maganda na talaga ang kalusugan nito. Sinundan nila ito at tumulong na rin sila sa paghahain ng pagkain sa hapag. Pinahanda na ni Anita ang kwarto ni Tristan kaya wala silang choice kundi matulog doon. Pagkatapos ng hapunan ay nauna na sa kwarto si Roxy. Namangha siya sa dami ng medical books sa shelves malapit sa bintana. Pumasok na rin si Tristan at naghanap ng damit sa closet. Magsha-shower muna ako, Rox. Bakit may bookshelf sa bedroom mo? Tanong niya. Pampatulog ko ang pagbabasa ng libro. Baliktad. Ako naman napupuyan sa tuwing nagbabasa ng libro, lalo na kung fiction. I hate fiction book. Hinarap niya ang asawa. Bakit? Curious niyang tanong. Karamihan kasi sa fiction book, kabaliktaran ng realidad. I found it boring. Tumawa siya. Nastuck ka lang sa realidad na nagdulot ng disappointment sa buhay mo. The fiction world is the best escape from the suffocating environment of reality. Sinabi sa akin ni Johan na kung nakatuto ka lang sa realidad, matatrap ka sa trauma na nararanasan natin habang tumatanda. Ang pagbabasa ng iba-ibang genre ng libro ay malaking tulong para malibang ang isip natin. Mukhang labis ang paghanga mo kay Johan ah. Bakit hindi mo pinanindigan ang feelings mo sa kanya nun? Hindi ka sana nahirapang maghanap ng asawa. Naglaho ang ngiti sa kanya mga labi. Sinabi ko na crush ko lang si Johan at bata pa ako nun. At saka kahit naman ma-inlove ako sa kanya, hindi kami papayagan ni Daddy na magpakasal. Para sa kanya, magkapatid kami kahit hindi magkadugo. Kung sakaling nalaman mo noon pa na gusto ka rin ni Johan, ipaglalaban mo ba siya sa parents mo? Namaywang siya. Teka lang, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Gusto ko lang matiyak na hindi ka nang hihinayang kay Johan. Ayokong may kaagaw sa puso mo. Sandali siyang natigilan, ngunit bigla ring tumawa. Maligo ka na nga, honey. Anya. Ikaw, hindi ka ba maliligo? Nakaligo na ako bago umalis ng kondo. Maghuhugas na lang ako mamaya. Okay. Nag-explore siya sa extension ng kwarto ni Tristan. Isa yung study room na salamin ng pinto. Nabaling ang atensyon niya sa photo album na maliit na nakapatong sa mesita. Kinuha niya ito at binuklat. Puro pictures ni Tristan ang laman nito simula baby. Sa likuran ng huling larawan ay may nakasiksik na dilaw na papel. Dinukot niya ito at binuksan. May wallet-size na picture sa loob na kalakip ng sulat. May kasamang babae sa larawan ng kanyang asawa. Binasa niya ang sulat sa mahinang tinig. Dear Tristan, pasensya na kung bigla akong umalis na hindi nagpapaalam ng personal sa'yo. I left this letter in your condo kasi hindi ka dumating sa restaurant kung saan ako naghintay. May sakit si Daddy. Kailangan niya ako sa Singapore. Gusto niyang doon ko na rin ituloy ang medisina. Promise babalik ako. Babalikan kita after 2 years. Tungkol sa marriage proposal mo, pagbalik ko na. Pakakasalan kita, pangako yan. I love you. Vanessa. Nanginig ang mga kamay ni Roxy habang tinutupi ang sulat. Totoo ngang may girlfriend si Tristan na nasa Singapore. Roxy! Tawag ni Tristan. Kumistot siya at mabilis na isiniksik ulit sa album ang picture at sulat. Tumakbo siya palabas ng study room.
Magbabanyo lang ako, sabi niya at dumiretso sa banyo. Tumayo siya sa harap ng salamin at hindi napigil ang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi maalis sa kanyang isip ang sulat ni Vanessa para kay Tristan. Pinalipas ni Roxy ang isang linggo na abala sa trabaho. Itinuloy niya ang pag-aaral ng culinary arts. Lunes ng gabi ay sabay silang lumabas ng ospital ni Tristan. "Saan mo gustong kumain, honey?" Tanong nito nang mahawakan siya sa kanang kamay. Inuusig na naman siya ng insecurity niya kay Vanessa. Kahit saan, basta masarap ang pagkain. Walang buhay niyang sagot. "Bili na lang tayo ng food at sa condo na tayo kumain. Okay lang ba?" "Ikaw ang bahala." Palapit na sila sa kotse ni Tristan nang may babaeng tumawag sa kanyang asawa. "Tristan, wait!" Pigil ng babae. Sabay pa silang lumingon sa babaeng patungo sa kanila. Nagulantang siya nang mamukhaan ng babae. Ito si Vanessa. Vanessa? Gilalas na sambit ni Tristan. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ng babae nang huminto ito sa tapat nila. Nag-alangan pa si Tristan at tumitig sa kanya. "Sorry, wag ngayon. Gabi na at gusto nang umuwi ng asawa ko." Sabi nito. Asawa mo?" Nawindang si Vanessa. Habang nagtititigan ang dalawa ay ginupo naman ng mabigat na emosyon si Roxy. Bumitiw siya sa kamay ni Tristan. "Mag-usap muna kayo, mauna na akong umuwi," sabi niya. Pinigil siya ni Tristan sa braso, ngunit iniwaksi niya ang kamay nito. Hinawakan na ito ng babae sa kamay. "Please mag-usap tayo, Tristan. Hindi mo naman sinasagot ang tawag ko." Umiwas pa din si Tristan at iwinaksi ang kamay ng babae. Nawalan ng balanse ang babae at nahilo. "Vanessa!" Sambit ni Tristan. Binuhat na nito ang babae. "Roxy, magpapaliwanag ako mamaya." Sabi nito. Itinakbo na nito sa loob ng ospital ang babae. Hindi nakatiis si Roxy at sinundan si Tristan, pero hindi siya nagpakita rito. Inalam niya ang status ni Vanessa. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakumpirma ng doktor na buntis ang babae. Nagising din ito at umiiyak na yumakap sa kanyang asawa. Nagsisi siya kung bakit sinundan pa niya si Tristan. Lalo lamang siyang nasaktan. Umalis siya at lumulan ng taxi pa uwi sa kondo. Dahil sa sama ng loob ay nag-impake siya at umuwi sa kanilang bahay. "Anong nangyari at bigla kang umuwi rito, anak?" Tanong ng mommy niya nang makarating siya sa bahay. Pilit siyang ngumiti upang huwag mahalata ng bugto ang kanyang mga mata. "Namiss ko lang kayo ni Daddy, Mom." Anya sabay yakap sa ina. "Himala, ngayon mo lang nasabi yan." "Bukas na tayo mag-usap, Mommy. Pagod na ako." Iniwan din niya ang ginang at tumuloy siya sa kanyang kwarto. Nakatulog kakaiyak si Roxy at nang magising siya ay umaga na. May 5 missed call siya mula kay Tristan. Nag-text din ito. Sinagot niya ito ng malanobelang mensahe at sa huli nabanggit niya ang annulment. Nang tumawag ito ay sinagot niya. "Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Tristan. Nabasa ko ang sulat sa iyo noon ni Vanessa. Sinabi niya na hintayin mo siya. Wala kayong closure at hindi ko rin siya masisisi kung maging agresibo siya. Naiintindihan ko na kung bakit bigla kang naging mabait sa akin. Ayaw mo lang magtampo ako at malaman ng mami mo na hindi tayo okay. Tama na, wag mo na rin pahirapan ang sarili mo. Hindi na kita pipiliting panindigan ng kasinungalingan natin. Ayusin mo ang problema niyo ni Vanessa. Buntis pa siya. Wag mo siyang bigyan ng sama ng loob. Bukas papupuntahin ko rito sa bahay ang mami mo. Ipagtatapat ko sa kanya at sa parents ko ang totoo. Sasabihin ko na rin ang tungkol sa annulment. Huwag ka mag-alala, ibabalik ko lahat ng nagastos mo sa kasal natin." Walang tigil niyang palatak, ngunit umiiyak. "Roxy, let me talk first. Huminahon ka, okay?" Sabi ni Tristan sa kabilang linya. "Hindi ko na alam kung paano kakalma, Tristan. Nasasaktan ako. Alam mo kung bakit? Mahal na kasi kita." "Alam ko. Makinig ka muna sa akin, Rox." Nabingin na siya dahil sa pagkulob ng kirot sa kanyang puso. Naibaba niya ang cellphone nang biglang pumasok ang mommy niya. Matagal na pala itong kumakatok. Hindi niya napansin. "Anak, bakit?" Natatarantang tanong ng ginang. Mabilis niyang pinahid ng kamay ang luha sa kanyang pisngi. "Wala to, Mom. Masakit lang ang puson ko." Palusot niya. "May period ka ba?"
Hinipo pa nito ang puso niya. Tumango siya ngunit biglang kinabahan. Delayed na kasi ang dalaw niya. Mahiga ka lang, maghahanda ako ng hot compress. Dadala na rin kita ng almusal. Nang lumabas ang ginang ay pumasok siya sa banyo. Ginupo siya ng pagkahilo at nasusuka. Iniisip niya na epekto lang ito ng matinding emosyon. Kinabukasan ng gabi ay pinasundo ni Roxy sa driver nila ang mommy ni Tristan. Sigurado na siya sa desisyon na aminin ang totoo sa matatanda. Nagpahanda siya ng hapunan. Darating ba si Tristan, Roxy? Tanong ni Anita nang makarating. Kasama nito ang caregiver na babae. Sinalubong niya ang ginang sa garahe. Hindi po ako sigurado. Turan niya. Giniya niya papasok ng bahay ang ginang. Naghihintay na rin sa hapag ang kanyang mga magulang. Ano ba ang importanteng sasabihin mo? Nasasabik na ako. Nakangiting wika ni Anita. Mamaya na po, kakain muna tayo. Tinabihan niya sa upuan ng ginang. Hindi na ba natin hihintayin si Tristan, anak? Tanong naman ni Allen. Wag na po, baka busy siya sa ospital. Anya. O siya, sige, baka makahabol lang siya. Kumain na tayo. Habang kumakain ay inihahanda na niya ang sarili sa pagtatapat. Ngunit habang lumilipas ang oras ay lalo siyang inaalipin ng kaba. Ano palang sasabihin mo, anak? Maya-maya ay tanong ng kanyang ina. Sumigid pa ang kabog ng kanyang dibdib. Panay ang buntong hininga niya. Tungkol po sa amin ni Tristan. Balisang sabi niya. Bakit? May problema ba, anak? Tanong naman ni Anita. Baka sa mukha nito ang pagkabalisa. Magsasalita na sana siya nang biglang sumulpot si Tristan. Sorry, I'm late. Sabi nito. Umupo ito sa gawing kaliwa niya. Mabuti, nakahabol ka, Tristan. Kumain ka muna. Ani Allen. Mamaya na po, may sasabihin muna kami ni Roxy. Oo nga, ano nga bang sasabihin niyo? Atat namang saad ni Marisa. Napatitig si Roxy kay Tristan. Tumahip na sa kaba ang kanyang dibdib. Mauunahan pa ata siya nito sa pagtatapat sa parents niya. Ang totoo, kami ni Roxy ay... Napahinto sa pagsasalita si Tristan nang pisilin niya ang hita nito. Magsasalita na sana siya ngunit naunahan siya ni Tristan. Magkakaanak na po kami ni Roxy. Sabi nito sa matatanda. Nanlaki ang mga matang tinitigan niya ang asawa. Nagbunyi na sa saya ang mga magulang nila kaya wala na siyang pagkakataong magsalita. Magkakaupo na tayo! Sigaw ni Anita, napapalakpak pa. Hinila na lamang niya sa kanang kamay si Tristan at kinaladkad palabas ng bahay. Dinala niya ito sa hardin. Bakit mo sinabi yun? Nanggagalaiting tanong niya. Para matigil ang plano mo. Sagot niya. Hindi mo ako mapipigilan. Ito naman ang gusto mo, di ba? Hindi ko nahihintayin ng 1 taon. Palalayain na kita para balikan mo si Vanessa. Hinintay mo siya ng 2 taon. Imposibleng sumuko ka na. Buntis pa siya. Huwag mo sabihin hindi mo anak yun. Nangunot ang noon ni Tristan. Maya-maya ay mahina itong tumawa. Nag-iisip ka ba? 2 taon kaming hindi nakita ni Vanessa. Paano mo nasabing ako ang ama ng anak niya? Malay ko bang nagkita kayo bago tayo ikasal? Napailing si Tristan. Nagpatalo ka sa emosyon mo kaya sarado ang isip mo. Makinig ka muna, Roxy. Sige, makikinig ako. Humalukip-kip siya. I'm not stupid to wait for a woman who hurt me once. Vanessa broke her promises to me. Last year pa lang ay nalaman ko na nagpakasal siya sa Singapore. Pinagbigyan niya ang hiling ng tatay niyang may sakit na pakasalan ng anak ng kaibigan nitong negosyante. Simula nun, pinutol ko ng ugnayan namin. Hindi ko sinasagot lahat ng tawag niya, maging ang chat sa social media. Matagal na akong nag-move on, Roxy. Si Vanessa ang first love ko. Naging kaibigan ko siya since college. At siya ang karamay ko sa panahong malungkot ako sa pagkawala ni Daddy. Minahal ko siya, pero hindi ganun kalalim. Mas nangibabaw ang friendship namin. Bumalik siya rito dahil namatay ang lolo niya sa mother side. Pinuntahan niya ako nung gabi para sa closure dahil akala niya naghihintay pa rin ako. Sinabi ko sa kanya na matagal na akong nag-move on at napatawad ko na rin siya. Mahabang kwento nito. Pero sabi sa sulat ni Vanessa, nag-propose ka ng kasal sa kanya. Totoo ba yun? Oo, totoo. Kasi akala ko siya lang ang babaeng makakaintindi sa akin.
Pero nung nakilala kita, naisip ko na may mga nagawa ka na hindi nagawa ni Vanessa. She cares for me like a concerned friend, pero hindi kasing lalim ng effort na nagawa mo. Alam ko sanay ka sa buhay prinsesa. May tagaluto, tagalaba, pero nag-effort kang matutuhan ng mga bagay na hindi mo nagagawa noon para sa akin. You endured the pain while preparing the food to show your love and concern to me. Those were enough to prove that you deserve to be my wife. Na-appreciate ko lahat ng effort mo, Rox. Naniniwala kasi ako na mas makapangyarihan ng kilos kaysa salita. Naguunahan na sa pagpatak ang kanyang mga luha. Totoo ba yan? Nagdududa pang tanong niya. Ayoko nang magsinungaling sa taong mahal ko, Roxy. Nung sinabi mong hihiwalayan mo ko, natakot ako. Kaya nagmadali akong pumunta rito para pigilan ang plano mo. Hindi ako papayag na iiwan mo ko. Ngayon pa ba na mahal na kita? Gusto niyang suntukin sa dibdib si Tristan, ngunit nauwi siya sa pagyakap dito ng mahigpit. Humagulgol siya sa matipino nitong dibdib. Nakakainis ka talaga. I hate you. Sorry na, hindi na kita paiiyakin, promise. Please go home. I missed you so much. Tumingala siya sa mukha nito. Baliw ka. Paano mo paninindigan ang sinabi mo sa parents natin na magkakababy na tayo? Problema ba yun? Sipagan natin para makabuo. Magli-leave ako ng 1 week. Hindi niya napigil ang kanyang tawa. Paano ang agreement natin? Forget about it. Yumuko ito at siniil siya ng mapusok na halik sa mga labi. Sabik naman siyang tumugon sa halik nito. Nagdilang anghel si Tristan dahil natuklasan ni Roxy na buntis na siya. Tama nga ang hinala niya dahil delay ang period niya. 5 buwan ang lumipas ay nag-celebrate ang mag-asawa para sa gender reveal ng baby nila. Nasorpresa siya nang dumating si Johan sa bahay nila at may dalang regalo. Congrats with your baby. Bati ng binata. Salamat. I hope you will find your future wife too, Johan. Anya. Meron na. Talaga? Ipakilala mo naman siya sa akin. She's here. Nagulat siya nang lumapit sa kanya si Doktora Annie, kasunod si Tristan. Inakbayan to ni Johan. Naka-move on na rin ito. Kami na ni Annie. Sabi ni Johan. Wow, congrats din sa inyo. Kailan ang kasal? Malapit na. Inakbayan din siya ni Tristan at hinagkan sa noo. Bagay sila, di ba, honey? Annie to. Oo, masaya ako dahil hindi na malungkot si Johan. Ngayong masaya na si Johan, mag-focus ka sa akin. Ako lang ang isipin mo tang pamilya natin. Natawa si Roxy. Possessive ka ha? Kahit hindi mo sabihin, ikaw lang ang nasa puso't isip ko. Love kita eh, kahit masungit ka. I love you more, honey. Hindi na ako masungit. Sweet-sweet ko na nga, di ba? Yumakap siya sa asawa at pinaghinang ang kanilang mga labi. Saktong nagliparan ng fireworks na inihanda ng daddy niya. Ibinunyag na rin nila ang kasarian ng kanilang anak. It's a boy. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.